Hello, how are you guys? Brothers and sisters in treasure hunting. Kumusta kayong lahat ngayon? Sana ay nasa mabuting kalagayan palagi tayo. The world in the Middle East. Kumusta kayong lahat dyan? In California, also in Korea, in Taiwan, and in Australia, Malaysia, Indonesia, and right here in the Philippines. Kumusta kayong lahat? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of the things we are searching and looking for will be given unto us. And don't forget, on February 14, Valentine's Day Love Month, there will be our second raffle draw for this metal detector. Okay, all you have to do is subscribe that channel, the MT Suarez TV. It caters history, science, mystery, and events. Also, try to visit my father's channel, my late father's channel. Yun ang ating backup channel, The Golden Boy Guide for Treasures. At para ma-maintain at masustain natin ang ating mga pa-raffle draw every 3 months, kailangan natin mayroon tayong revenue in YouTube. At para magkaroon tayo ng ganyang revenue ay hindi natin i-skip dapat ang mga advertisement na biglang lilitaw sa aking channel, guys, kasi diyan tayo binibigyan ng YouTube ng revenue na ang 20% ng revenue na yun ay bibili ko ng pa-premyo sa inyo through raffle draws. Mga metal detector para magamit nyo na backup tools sa inyong treasure hunting para matagpuan na ang ating hinahanap. Alright, ang ating tatalakayin ngayon ay itong tungkol sa mukha ng unggoy na naka-smile at paano nga ba hanapin ang nakabaon na treasure sa ganitong treasure marker. Ating tunghayan sa aking decoding. Alright guys, ito yung picture na pinadala ng ating katiats na natagpuan nila, I guess, baybayin, kasi sabi ng nagpadala ay kung high tide ay hindi ito makikita at kung low tide lamang makikita ang marker or simbolo na ito. Ito ay sinasabi nila na mukhang unggoy daw, na ang ilong ay triangle at nakangiti. Itong dalawang ito na simbolo, itong curve na smile, yan ay mismo ay simbolo ng treasure under sa bato na ito ay dito maghukay. At ang ilong naman ito ay napaka-kompleto ng ano na ito na symbol. Meron pa sa ilong. Ang ilong mismo, ang simbolo ng ilong na triangle ay treasure under or treasure in between rocks or in between rock and trees. Pero ito kasi ay baybayin, wala nang mga kahoy diyan at wala nang malalaking bato, kaya sa palagay ko ang treasure, ang triangle ay nagsymbolize ng treasure either beside, sa right side or sa left side, or maybe up sa ulo ng unggoy, kasi kung tingnan natin dito parang patag at ang isang dulo ng triangle ay nakapoint dyan. Maraming possibilities ang ganitong treasure marker, guys, kasi even ang mata nito, kung merong tinitingnan ang mata na ito sa unahan, halimbawa dito ang mata na ito ay merong isang guhit dito, meaning to say ito ang bigyan halaga na mata kisa isang mata dito. Okay, so lesson 101 muna tayo about face, ang meaning ng iba't ibang klaseng mukha. Okay, itong face na ito ay naka-smile katulad ng sa unggoy at ang kanyang mata ay directly looking at the object in the front. Kung saan man niya nakatingin, ang kanyang mga mata ay doon yan tumitingin sa treasure. Okay, so sa ating unggoy ay nandyan yan, meron siyang mata at naka-smile siya. Ang meaning ay you are looking directly. Meaning nasa harapan mo na ang treasure, hindi mo lang alam kung sa gilid, sa left side or sa right side ba, or under mismo, below, sa face sign na yan or symbol. Ang face na walang mata, walang treasure dyan.
malayo pa ang treasure. Okay, so kung medyo cross-eye naman na mata ang nakalagay, ay treasure nasa baba. Kasi doon nag-ikis na yung parang ano nyo, yung dowsing rod kung mag-ikis ay doon na yung treasure. Okay, at karamihan sa nakuha na treasure ay meron siyang butas talaga sa bato. Kung ang ulo ng bato ay mukhang tao, binarinahan dito guys, ito, binarinahan dyan, tatagos dito. At kung silipin mo ay makita mo na parang teleskopyo kung saan yung lugar na kukunin yung, kung saan nandun yung treasure vault, kung saan nakalagay yung treasure. Yung alignment ng butas, pag silip mo ay makikita mo yung lugar. Deposit is right there. Ito yung mata mo dito at sisilipin mo. Kung ganyan ang makita nyo na rock face symbol. Pero yung sa ating kaso ay dito tayo sa itong number 1. Na may mata, nakangiti at parang nakatingin siya, ngunit ang kanyang ilong ay napakalaki ang role ng ilong ng unggoy na yan. Ito yung ilong niya ay napakalaking role niyan sa paghanap ng treasure. Kasi ang triangle ay symbol ng treasure. Okay, at yung nakuha ng kaibigan natin na Amerikano na treasure hunter doon sa Gilan, sa may Gilan province, malapit sa Sarangani, ay yung triangle na ganitong triangle yun, walang dot, wala siyang dot sa gitna. Triangle lang talaga ang nakuha niya, ay doon sa likod mismo ng bato, hindi sa harapan. Example, ito yung bato, dito yung triangle. Yung mga treasure hunter na local ay dito nagkukay sa front at sa gilid. Ngunit dahil sa wala silang kumpletong gamit sa pag-detect, hindi nila na-detect na dito lang pala sa likod. Hollow rock ang nilagyan ng triangle sign na yan. At meron pang isang hollow rock sign na nakuha sa isla na kung saan yung triangle sign ay doon mismo sa gilid ng triangle sign. Example, ito ay dito lang mismo ang hollow rock. Kaya mamaya ay ating tingnan sa aking drawing ang mga possibilities kung saan nakalagay diyan ang treasure. Alright. So ito yung unang drawing ko. Ang unang gawin natin dito ay ang first method sa paghanap ng treasure. Okay. So first method tayo. Okay. At dahil ang unggoy na yan ay merong mata, unahin muna natin guys ang possibility ng unang kahulugan ng mukhang may mata. Kung saan daw nakatingin yung mata. Example dito. Ayan. Ay dito tayo maghanap ng, sabihin natin, malapad na bato kung saan nandun sa baba ang treasure, or baka merong cemented rock, simento dyan na nilulumot na sa unahan. So i-check nyo guys sa distance na 3, 2, 10. Ito papasok talaga yan dyan. So meaning dito mag-umpisa sa 3, 5, and 10 sa paghanap. Hindi na kailangan maghukay pa kasi dagat yan. Makikita nyo kaagad yung bato. Kung mayroong bato na malapad sa kanyang harap, meaning to say yun na bato ang buksan nyo kasi nandun sa baba niya ang treasure. Nakatakip lang, or kung may cemented rock na parang square siya na bato ngunit yun pala ay semento, ay biyakin nyo ang semento. Nandun sa loob ang hinahanap na item na sa palagay ko ay giveaways. Nasa 2 bareta siguro yan ng gold. Hindi yan hindi kalakihan yan pag mga ganyan lang. Okay, so kuha na natin ang 3 to 10 survey dito. Yan ang unang gawin natin guys. So kung may mga bato dyan na kaduda-duda ang itsura na malapad, na parang takip, ay buksan nyo kung meron dyan sa harapan ng mukha na yan ng unggoy. Okay, ngayon punta tayo sa pangalawang method sa paghanap ng treasure.
Okay, ito yung pangalawang method guys sa paghanap ng treasure using itong smiley. Ayan. Kasi ang sign na yan, pag nagaganyan yan, lalo na pag meron siyang tuldok, ang meaning niyan ay treasure below or treasure enclosed in this rock. Sa ating kaso dito, imbis na tuldok ay mayroong triangle na nagaganyan. At alam naman natin na ang triangle ay simbolo yan ng treasure. Kaya ang unang gawin natin, sa smiley sign na yan, which is a treasure sign also at triangle, ay pagbigyan natin ang definition na treasure is under or below sa sign na ito. So, directly below guys dito. Okay, so lakihan lang ang paghukay dyan. Kasi tabing dagat yan, hindi yan mahuhukay ng malalim. Nasa 2 meters lang yan at magsara na naman yung hukay nyo dahil sa yan ay buhangin. So gamitan nyo lang muna ng yung fence, yung parang mga drums, corrugated GI sheet. Ang gawin nyo na ipalibot sa hukay para hindi mag-bar down ng buhangin. Para hindi matabunan uli ang inyong hukay. So 2 meters lang, wag na yung malalim. Kasi pag baybayin lang ay tinatakipan lang yan ng mga malapad na bato. Okay, so smiley face below. Okay, at dahil sa yan ay triangle, pagbigyan natin ang mga points nito guys. So tingnan din natin dito kung saan kunin natin ang center ng triangle at idirekta natin dito kung saan yan tatama na parte. Doon din tayo maghukay at lalo na pag may mga bato dyan na malapad sa gilid, yun ang buksan nyo. Ganon din sa kabila guys kung saan nag-point ito. Okay, doon din. Tingnan din doon, itest dig ng mababaw lang, 1 meter to 2 meters. Kasi buhangin, mahirap nga maghukay dyan. Meron pang dagat. Alright, so possibilities ng triangle. So isa pang point ng triangle ay nakaturo sa itaas. So dito guys, sa tuktok niya ay kaduda-duda yan kasi parang merong lugar doon na pwedeng paglagyan. Pwede kasing hollow rock yan. Pwedeng binutas yung bato. Tapos nilagay dyan ang mga giveaways or treasure box. Na sa palagay ko ay hindi kalakihan na treasure. Isang ammunition box lang yan. Sa karamihan sa mga experience ko ay mga boxes lang na maliit ang nilalagay pag ganyan na mga sa tabi ng dagat na mga treasures. Kasi karamihan ng imperial treasure ay nasa tuktok ng bundok. Ngunit pag ganyan na mga sa tabing dagat ay madalian lang sa pagtago yan. Kasi yan yung mga Hapon na lumubog ang kanilang mga barko sa giyera noong 1945 liberation sa Leyte Gulf at Surigao Strait. Kaya marami sa Leyte sa tabing dagat, marami diyan. At sa Surigao din sa tabing dagat, marami din diyan. Sa mga island, sa Dinagat, Socorro, Siargao, marami diyan sa tabing dagat. Kaya dapat ay yung mata natin ay mapagmatsyag ng mga treasure symbols. Sabaybayin nyo dyan guys. Sa mga malalaking bato, meron dyan mga marka tulad ng ganito, mukha, naka-smile. So ito na guys, ang tuktok. Tingnan nyo rin dyan. Ito. At paano ba natin malaman guys kung nasa pisngi niya ang treasure o nasa baba dito sa gilid ng mga bato ay of course magpatulong tayo dito kay okay, atin muna siya pagandahin ang ating martilyo. Tanggalin natin ang background at ayan, pwede na yan pampukpok natin. So ganito ang gawin natin guys. Naturo ko na sa inyo yung paano paghanap sa hollow rock. So sa banda rito ay pukpukin natin yung ibabaw ng bato. Kung matigas yan ay pukpukin natin at kung malambot gamitan na lang ng pala or ng mga bara para mahukay dyan sa tuktok. Ayan. At kung hindi yan tumutunog na hollow ay yan ay solid. So wag nyo nang butasin ang bato at dito naman tayo sa may pisngi.
Ayan, dikdikin natin yan ng malakas dito. Pag tutunog siya na hollow rock siya, ayan, pag tutunog, bubutasin nyo na yung bato. Kasi manipis lang ang pagkapatch niyan. Yan ay napapatch lang ng semento na ang kapal ay nasa 2 to 3 inches lamang. At ang sign na merong hollow rock treasure ay yung semento ay hinahaluan niya ng kulay pink na color. So kung makakita kayo ng kulay pink dyan sa pisngi or sa baba or sa noo ng unggoy na yan, ay yan ang semento at yan ang pukpukin nyo nito. At kung tutunog yan na parang hollow ay butasin nyo na. At ang laki ng butas niyan ay kung nakita nyo yung ammunition box ng gera, mga nasa ano lang yan, 5 inches by 7 inches ang kanyang, ganito lang yung kanipis ang ammunition box. Yung sa rifle lang, hindi naman yung sa machine gun, malaki yung sa machine gun. So sa rifle, ammunition box, ganyan lang yan, mga 5 siguro dito and then mga 7 ito na side. So ganyan ang kalaki na butas ang binubutas dyan kung treasure enclosed in the rock ang nandyan. Okay, at tingnan ulit natin guys ang totoong itsura ng mukha ng unggoy na nakakarve sa bato. Ito yan. Sabi ng may-ari ng picture na ito nang nagpadala ay hinahanap daw ito ng foreigner na treasure hunter. Ang sign na yan, kaya lang hindi nila tinuturo kasi alam nila na treasure yung hinahanap. At matagpuan ito pag mababaw ang dagat, meaning pag low tide. Example, pag high tide ay hanggang dito ang tubig. Pag high tide yan, ayan, dito ang tubig niyan. Kaya nang pumunta siguro diyan yung foreigner na treasure hunter ay high tide, kaya hindi niya nakita ang sign na ito. Meron din akong na-encounter na ganito pero yun naman ay entrance ng cave. Na kung saan pag high tide ay hindi makikita yung entrance. At pag napaka low tide, doon lang makikita ang entrance ng cave. So ganito rin ang ginawa nila sa mukha na yan. Makikita lang yan pag low tide. Kaya hindi natagpuan ng foreigner na treasure hunter. At ngayon ay nasa pangalaga na ng ating mga kapatid na local treasure hunter dyan. Kaya good luck sa inyo guys. Tandaan lang yung mga pamaraan sa paghanap dyan. Ito yan. Yung sinabi ko sa inyo na parang may bakante sa ulo ng unggoy na yan sa ibabaw. Kung nakita nyo guys, itong triangle, malaki ang roll ng triangle na yan. Ito. Kasi kung hindi dyan mismo sa, isama nyo rin pagpukpuk itong ilong ng unggoy na yan. Pukpukin nyo yung ilong ng bato gamit yung maso na yan. At dyan natin malaman yan. Ito guys, dito. Pukpukin yan. Baka nandyan ang hollow rock sa ilong niya mismo. Ayan. At kung tutunog yan ay butasin nyo. Dito rin sa may baba. Sa pisngi. At kahit sa kanyang mata. At sa kanyang noo. Ayan dito. Pukpukin yan. Pag merong tutunog, merong pang tainga dito. Ayan. Hindi natin alam. Baka yung tainga ay isang chamber yan. Or itong mata ay isang chamber. Or ang triangle ay chamber. Pero dito sa palagay ko guys, malaki ang aking duda na ito talaga. Kung napansin nyo itong guhit dito, ayan, nakaganyan. Ayan, parang nakakross siya. O, sa palagay nyo guys, yan ay nagka-cross. So meaning to say, pwedeng dyan nakalagay. Pwedeng pukpukin yan ng dito, pukpukin yan. At kung tutunog yan ay malamang yan ay hollow rock or treasure enclosed sa kanyang forehead ng unggoy na yan. At ngayon, meron na naman akong nakitang isang
anomalya dito guys, ang kanyang mata ay mayroong isang malalim na guhit dito. Ayan, meaning to say going to the left. Yung kanyang mata ay nakatingin sa, binibigyan importante ang kanyang left dito sa west, southwest, dito na side. Lagyan nyo yan guys ng linya ng nylon or PC or rope. Kung saan tatama yan, doon kayo maghukay, mababaw lang yan. 1 meter mahigit. At kung eksaktong may bato na malapad yan, ay buksan nyo. Okay, pwede rin yan, ang simbolo na ito ay dito sa pisngi. Sa left na pisngi niya. Hanapin yung pinkish na kulay na bato. Kung mayroong nakapatch na semento dyan na parang may halo na pink. Lalo na pag may mga seashells na yung durog na seashells, hindi yung talaba. Yung dinurog na seashell na hinalo sa semento. Pag ganyan na klase, yan na yung takip sa butas na pinapats. Na kung saan ay nilulumot na sa panahon na ito, kaya akalain natin na ano na lang yun. Na parte ng bato, yun pala ay semento. Okay, so saan pa ba guys ang possibilities na mayroong nakabaon? So sabi ko na nga ay pukpukin lahat kasi ito ay bato. So pukpukin natin ng maso ang mga areas dito sa gilid. Tapos na tayo dito sa gitna ng noo. Ang ilong ay tapos na rin tayo. Sa mata, tapos na rin tayo. Hindi ko kasi alam kung gaano kalaki ang bato na ito. Kung ang bato na yan ay malaki, sabihin natin ang tao ay kasing tangkad niya. Kung may tao dito nakatayo at kung ganyan kalaki ang bato na yan, malamang ang treasure ay nasa mukha ng unggoy na ito. So yan mismong mukha niya, sa loob niyan ay halo yan. Or dito sa pisngi, ang tingin ko itong mata dito sa left, make that yung mata sa, tama nga, yung mata sa west, meron siyang ano dito. Yun ang duda ko na binibigyan ng importansya ang mata sa west side. Meron siyang guhit dito, kaya palitan natin guys ng bagong picture. Magulo na yan. Dark natin konti. Ayan. Ito guys, ulitin natin kasi ito yung pinaka-importante. Kung nakita nyo ito, itong malalim na guhit dito sa gilid ng mata. At kung tingnan mo sa kabila ay wala. Kaya i-check nyo ito guys. Ito dito parang may arrow. I-check nyo lang din yan. At kung yan ay arrow or letter B ay tingnan ang kanyang direksyon. Sa baba nito, kung mayroong bato diyan na malapad, buksan nyo. At kung wala, itong pisngi dito. Yan ay pukpukin nyo ng maso. At kung tutunog, sasabi ko na ay kung may tunog yan, ay yan ay hollow rock. Sa palagay ko ang treasure talaga ay nasa loob nitong bato. Kasi tabing dagat yan, baybayin. Kung ibabaon nila yan sa malayo, hindi na nila makukuha. Kasi sa tagal ng panahon, may bagyo, naiiba yung kontur ng buhangin ng baybayin. Nag-iiba-iba ang kontur niyan. Sa pagbalik nila within 50 years, ay hindi na nila makilala yung geography, yung lugar ay hindi na makilala kundi yung mukha na lang ng unggoy. At ito rin guys, i-check nyo. Kanina tapos na tayo dito sa cross, merong diyang cross. So i-check nyo dito. Pukpukin din yan ng maso at kung tutunog. At ito guys, meron na naman akong nakita dito na anomalya ng mga signs. Merong letter B dito, ayan nagaganyan. At nakaturo siya dito sa itong parang bilog. At alam nyo naman, kung bilog, yan ay treasure on the spot. Lalo na pag may tuldok yan sa gitna. So okay. Bigyan natin ng importansya ito. Letter B, nakaturo siya dito sa bilog. Kaya i-check nyo itong gilid dito guys. Pupukin nyo yan ng maso, pag tutunog, butasin nyo. Sa palagay ko dito na parte, ang binibigyan niya palagi ng importansya ay itong side na ito. Dito meron siyang guhit na maiksi.
At kung measurement yan, dahil maiksi yan ay 1 meter lang pababa. So pababa dito 1 meter kung ito ay malaki na sign. So 1 meter sa pisngi. So meaning to say, itong arrow din dito ay nagturo sa bilog. Kaya ang area na ating i-examine ay ito na area. Yung kanan na pisngi niya, kung makaharap siya dito, at kung tayo naman ang titingin ay yung kaliwa na pisngi niya kung tayo ang titingin. At para sigurado, yung west side na pisngi niya kasi east dito. Okay? Pero huwag kaligtaan. Ang palibot talaga ng bato na yan, yan ang inspection ninyo. Ang palibot ng kanyang mukha, gamitin niyo yung itong maso natin. Alright guys, at ating i-rewind ang ating tatlong method sa paghanap ng item kung saan itong mukha ng unggoy na naka-smile, ang treasure marker. Okay? Ang una ay ginamit natin yung traditional method kung saan nakalagay, nakatingin yung mata, ay doon natin hanapin ang mga another marker, yung mga malapad na bato or concrete cement or cemented rock. Okay, sa distansya na 3 to 10 meters sa harap niya. At ang pangalawang method naman na ginamit natin ay ang pagbigay respeto sa triangle form. Ito. Dahil siya ay triangle at naka-smile siya, yan ay treasure symbol na nakaganyan. At ang meaning niyan ay maybe treasure directly below or treasure above. At sa nakita naman natin ay pwede dito pagtaguan ng treasure. Kaya dalawa ang target natin diyan. At itong mga dulo ay nagturo din yan sa mga area dito at sa kabilang pisngi niya. Kaya dikdikin niya ng maso or martilyo kung yan ay hollow rock. At ang pangatlong method natin ay yung pagtingin sa mga ibang pang-sign na kung saan ay bigla na lang lilitaw sa ating paningin tulad ng itong cross sa kanyang noo. Meaning to say ay napaka-importante niyan kasi triangle at nagtuturo siya diyan. May line na nagaganyan and then may medyo malalim na hindi perfect cross. Kundi parang nag-cross lang na line. At meron ding parang letter V dito at nakaturo siya sa parang oblong or circle dito. At ang kanyang mata ay meron ding parang palatandaan dito na dito tayo titingin. Okay, so ang ginawa natin ay atin ini-inspeksyon ang palibot ng mukha na yan. Gamit ang maso at martilyo, pukpukin natin at kung may tutunog dyan, kung medyo iba ang tunog ng hollow rock ay that is treasure enclosed in the rock. Pero kung mayroon tayong metal detector, ay pwedeng metal detector ang gamitin dyan kasi makadetect naman ang hanggang 3 feet ang metal detector, 1 metro. Ay pwedeng madetect yan ng metal detector galing umpisa dito sa ulo hanggang sa palibot ng kanyang mukha. I-metal detect yan. At kung mayroong metal dyan sa loob ng bato na yan, wala nang iba pang kahulugan. Yan ay treasure box na kung saan ang laman ay gold at ang box naman ay metal, kaya na-detect ng detector. Alright guys, sana ay nagustuhan yung aking palabas ngayon sa pag-decode ng unggoy, mukha ng unggoy na naka-smile na triangle yung ilong. Napakagandang treasure marker yan. Very legit. At hindi yan gawa ng nature, gawa yan ng kamay ng tao. At yan ay situated sa baybayin. Very strategic na kung saan kung babalikan niya ng mga Hapon, ay sila lang mismo ang nakakaalam niyan. Kaya very strategic na symbol, treasure marker, walang kaduda-duda, 100% that marker belongs to the Yamashita treasure. Surigao-san, magpaalam na. Maraming salamat sa panonood. Don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.